Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa nalang dakila at bantog, upang sa pagkunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, ang mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at ang mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipapanalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito, nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita
ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na olibo sa tabi ng templo ang aking katulad. Nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahayag ko kasama ang madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas doon ang lagnat ng biyenan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Na mag-uumaga na'y umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin, at nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano po ang typical na araw para sa inyo? Ano po ang typical na araw para sa inyo? Halimbawa, ngayong bagong araw na ito, ano yung mga natin nakaschedule nating gawin? Marami siguro. Iba siguro, papasok sa trabaho, papasok sa paaralan, sa bahay. Pero pag sa bahay, maglilinis, magluluto, manunood. Kumbaga sa atin, mayroong mga natawag tayong typical na araw. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan sa araw na ito,
ito yung karamihan sa mga Bible commentators. Ito yung sinasabi nilang typical day ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi nilang typical day ng ating Panginoon. Ano yung typical day ng ating Panginoon? Una, nandun yung pagdarasal. Pangalawa, nandun yung pangangaral ng mabuting balita. At gayon din ang pagtugon sa pangailangan ng mga tao. Kasi na makikita natin halos sa ministeryo ng ating Panginoon. Nangangaral, nagpapagaling, tumutulong, at nagdarasal. Yan ang typical na araw ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, siguro hindi man maging ganito ang typical na araw natin. Kasi nga, marami tayong mga pinagkakabalahanan, pero maganda rin na sa bawat araw na dumarating sa ating buhay, unahin kaagad natin ang pagdarasal. Unahin kaagad natin ang pagdarasal. Hindi man yung mahabang pananalangin ang sinasabi natin dito, kundi yung bang sa bawat araw na dumarating, pagkagising natin, matapos siguro ibang mga gawain ay magpasalamat kaagad tayo sa Diyos sa panibagong araw na pinagkalob sa atin. Sa panibagong araw na pinagkalob sa atin. At gayon din ang panalangin na Panginoon, sana sa araw na ito ay madala ko sa aking sarili ang iyong kabutihan. Ibig sabihin, naway ako'y mag-instrumento ng kabutihang loob ng Diyos, ng kagandang loob ng Diyos. Bakit? Kasi sa Ebanghelyo, kung batin pong babalikan, yung biyanan ni Simon may lagnat. Pero ipinamanhik ito ng mga tao. Ibig sabihin, merong namagitan na siguro, Panginoon, ito pong babaeng ito ay may sakit, may lagnat. Tapos, dun sa gitnang bahagi ng Ebanghelyo, sinabi na maraming mga kaibigan ang nagdala ng may sakit sa ating Panginoon. Maraming mga kaibigan ang nagdala ng kanilang mga may sakit sa ating Panginoon. Kumbaga, hindi man siguro tayo yung nangangailangan ng kagalingan o kung ano pa man, maging instrumento tayo para sa ating mga kaibigan, para sa ating kapwa, na maipagdasal sila sa ating Panginoon. Halimbawa, sa misang ito, bukod sa mga panalangin personal natin, sino ang maaari nating ipagdasal na maaring kasama natin sa pamilya, kasama natin sa trabaho, marang isang kaibigan? Kasi maaring dito mga nagdaang araw, meron tayong kinamusta. Nag-reply ho ba yung kinamusta ninyo sa text o sa tawag? Baka natatakot. Kasi pag nangamusta daw tayo mga Pilipino sa panahon ngayon, pag nag-reply ka, ang kasunod, pwede bang mangutang? Ayan daw naging typical na pamamaraan natin mga Pilipina, pag nangamusta at sumagot, ang kasunod na ay, pwede bang makahiram? Well, anyway, kung sumagot man siya o hindi, siguro nga, hindi man tayo nangangailangan, pero mayroong mga taong nangangailangan din ng ating panalangin. Mari natin silang isama sa ating panalangin, o dili kaya, kung kayo'y magsisimba, ay anayahan sila na makasama natin sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Maring parating tipikal ang araw natin. Maring makita natin na parating na lamang bang ganito, routine. Pero hindi man ito mabago yung tipikal na araw natin. Pero gawin nating higit na mas makabuluhan ito. Higit na mas makabuluhan ito kasama ang Diyos. Ipinamamanhik natin sa Diyos, hindi lamang ang ating mga panalangin,
kundi ipinagdarasal din natin ang isa o dalawa o isang grupo ng mga tao na bagamat hindi sila nagdirektang sasabing ipagdasal mo ako, pero isama natin sila sa ating mga panalangin. Sa ating pong unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, ay nagpapasalamat si San Pablo sa Panginoon. Bakit siya nagpapasalamat? Sapagkat itong mga Kristiyano sa Kolosas ay nadinig niyan talagang buhos na buhos sa pakikinig sa salita ng Diyos, buhos na buhos sa pagtanggap nila sa ating Panginoon sa kanilang pananampalataya. Tingnan nyo, ang pinuri ng Diyos, ang pinuri ni San Pablo ay ang Diyos dahil sa napakagandang reception ng mga tao sa mabuting balita. Iti simpleng pagpapahayag lamang ng lahat ay mula sa Diyos, lahat ay biyaya ng Diyos. Lahat ay biyaya ng Diyos. Na maski yung pagtanggap ng mga Kristiyano o ng mga Kristiyano sa pambuting sa mga taga-Kolosas ay tinuring niyang biyaya ng Diyos. Siguro isa pa rin yung magandang maging laman ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Malit man ito o malaki, pakiwari man natin deserving tayo o hindi, o mayroong isang tao o isang kakilala na nadinig natin, na nabalitaan natin na laging maganda ang resulta ng kanyang exam o naging unti-unti o maayos ang kanyang buhay. Ipagpasalamat natin iyon sa Diyos. Dahil alam natin na ang lahat ay kaloob ng Diyos, ang lahat ay biyaya ng Diyos. Anong typical na araw natin? Anong typical na araw natin? Nawa sa bawat araw na dumarating, hindi man sa simula, hindi man sa pagtatapos ng bawat araw, ay huwag nating makalimutang mangusap sa Diyos, ipagdasal ang ating kapwa, maging tagapamagitan tayo, at patuloy magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng mapagpagaling na pagmamahal. Ating itutugon, banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang nagugutom sa daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaita ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa
dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya. Iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyong lahat ng aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. ng buhay mo at halak na nagmula nagbibigay lakas. Mga biyaya Manalangin kayo mga kapatido, pangampagahig natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot na iyong pagabasbasa sa aming tumutubos upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob na iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga na pagtitiis siya'y nanaig, ang takamatay na kanyang nalupig. Kaya siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig.
Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nawala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinubin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo sing bahalaganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at ideni sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilihos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Meron ng Diyos na Nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Quitolis, peccata mundi, dona
nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa iyong pastoral. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling na lakas mo inilalaan upang ang kagandang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, kumain tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.